Malalim na ang gabi, ngunit nakatanaw pa rin sa kawalan si Nicolas o mas kilala bilang Kulas. Wala kasing araw o gabi na hindi niya naiisip ang kanyang kinakasama na bigla na lamang nawala. Nagpaalam lamang ito na bibili ng ulam at bigas sa palengke, ngunit hindi na ito nagbalik pa. Hinanap na niya ito kung saan-saan. Ipinagtanong na rin sa mga kakilala nila, ngunit bigo siyang mahanap ang babaeng mahal na mahal niya. May isa silang anak na lalaki at 5 taon pa lamang ito. Kung kailan kasi nalalapit na ang kanilang pag-iisang dibdib, ay saka pa ito nawala. Sinasabi ng kanilang mga kapitbahay na baka sumama ito sa ibang lalaki o di kaya'y nadukot na ito ng mga rapist at pinagsamantalahan. Bagay na mas lalong nagpapagulo sa isipan niya. 1 buwan na nang mangyari yun at magpahanggang ngayon ay hindi siya nawawalan ng pag-asa na muli itong makikita at malakas ang kanyang kutob na buhay pa ang babae. Napakunot naman ang kanyang noo nang may makita siya sa puno ng santol malapit sa harap ng bahay nila. Liblib ang kanilang baryo at mapuno ang lugar na yun. Tila ba nakakita siya ng kung anong nilalang at upang makasiguro kung ano nga ba yon, ay tinungo niya ang puno kung saan siya nakakita ng nilalang. Ngunit aso lamang ang nakita niya roon at palayo na ito sa kanya. Kung kaya't nagbalik na siya sa balkonahe at muli na namang tumulala sa kawalan. Nang makaramdam siya ng antok, ay saka lamang siya nagtungo sa kanilang silid. Sandali pa niyang pinagmasdan ng kanyang anak na mahimbing nang natutulog. Naupo siya sa gilid ng papag at inayos niya ang kumot nito. "Anak, patawarin mo si tatay ha. Kung hanggang ngayon hindi ko pa nahahanap ang nanay mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap at naibabalik dito ng ligtas. Alam ko may awa sa atin ng Diyos at hindi niya pababayaan na tuluyang hindi makabalik sa atin ang nanay mo." Wika niya sa anak at hinalikan ang noo nito. Nahiga na nga rin siya at niyakap ang kanyang anak, pero kahit ilang minuto na siyang nakapikit ay hindi pa rin siya makatulog. Pilit na rumirehistro sa kanyang isip ang imahe ng kanyang kinakasama, lalo na ang masasaya nilang alaala. Madaling araw na nang makatulog siya, kaya naman 2 oras lamang ang naitulog niya. Kailangan kasi niyang bumangon ng maaga dahil papasok pa sa eskwelahan ang kanyang anak. Nilamukos niya ang kanyang mga mata, sabay nag-inat siya at nagtungo na nga sa kusina upang magluto ng kanilang almusal. Nang makaluto na nga siya, ay ginising na niya ang kanyang anak at pinagbumog ito. Pagkatapos ay binuhat na niya ito patungo sa hapagkainan. Antok na antok pa ang bata, kaya naman dumukdok pa ito sa lamesa. "Anak, mamaya ka na ulit matulog pagkatapos ng klase niyo ha. Ngayon, kailangan mo nang kumain at paliliguan pa kita. Bilis na, kilos na anak." Nagtaas naman ng ulo ang bata, saka ito tumango-tango. Pagkatapos ay hinawakan na nga nito ang kubyertos. Upang makatapos agad ito sa pagkain, ay sinubuan na niya ito nang biglang may kumatok sa pinto. Kaya binitawan niya ang kutsara at ibinilin sa anak na ipagpatuloy ang pagkain. Pagbukas niya ng pinto, ay pagmumukha na ng kanyang kapitbahay na si Miguel ang nakita niya. "Oh, napasugod ka Miguel ha? Anong nangyari?" Tanong niya rito at nagpantay ang kanyang mga kilay nang bahagyang yumuko ito. "Mangungutang ka na naman?" O siya, magkano ba? Huwag lang malaki ha, hindi ko pa sweldo. Sa Sabado pa yun." "Hindi ako naparito upang mangutang, Kulas. Narito ako upang ibalita sa'yo na may natagpo ang bangkay ng babae sa may ilalim ng tulay. Inaagnas na raw. Kung gusto mo,
Puntahan natin at baka... Naputol ang sasabihin ng lalaki matapos takpan ni Nicolas ang bibig nito. Subukan mong ituloy yan, Miguel. Isasabit kita sa puno ng anahaw at lalagyan kita ng maraming langgam. Banta niya sa kausap. Saka siya lumabas at nagtungo kay Aling Saling. Ibinilin na lamang niya ang kanyang anak sa matanda. Total ay maghahatid din naman ito ng apo sa eskwelahan. Kaagad siyang bumalik sa bahay at naroroon pa rin si Miguel. Sinabi niyang hintayin siya nito at paliliguan lamang niya si Joshua, ang kanyang anak. Mabilis lamang niya itong pinaliguan at binihisan upang makapunta na siya sa sinasabing tulay kung saan may natagpo ang bangkay ng babae. Ayaw niyang isipin na si Angel ngayon. Pinipilit niyang maging positibo kahit may posibilidad na ito na nga ang kanyang nawawalang kinakasama. Nang maibili na niya ang anak sa matandang babae, ay pumaroon na sila ni Miguel sa nasabing tulay. Ngunit nang makarating sila roon ay wala ng tao. Mabuti na lamang at may nagdaang lalaki at kaagad niya itong tinanong. Kuya, maaari ba magtanong? Alam mo ba kung saan dinala yung natagpo ang bangkay ng babae dito sa tulay? Yun ba? Sensya ka na, hindi ko alam eh. Pero dumating na yung pamilya. Hinihinalang ginahasa yung babae dahil wala na itong saplot na pang-ibaba. Kawawa nga eh. Tugon ng lalaki kaya nakahinga siya ng maluwag. Ganun pa man ay naaawa siya sa babae. Dahil walang sino mang kababaihan ang dapat makaranas ng ganoong karahasan. Walang atay at balon-balunan na may gawa ng ganun Napakasama niya. Kung sino man na may gawa nun sa kaawa-awang babae, ay dapat na magdusa sa bilangguan habang buhay. Hindi, Miguel. Buhay ang kinuha niya. Dapat buhay rin na maging kapalit. Tugon niya kay Miguel at napaawang na lamang ang mga labi nito na sumunod sa kanya sa paglalakad. Kung hindi si Angel yun, malamang sa malamang ay buhay pa siya. Ano sa tingin mo, Nicolas? Nagkibit balikat na lamang si Nicolas at nagpatuloy sa paglalakad at nang makakita sila ng tricycle ay kaagad nila itong pinara. Pakiramdam ni Nicolas ay para siyang nakalutang si ere habang nasa trabaho dahil sa puyat at pag-aalala para sa kinakasama. Habang nagpapala siya ng semento, ay narinig niya ang mga katrabaho na may pinag-uusapan. Ngunit hindi niya ito gaanong maintindihan. Kaya naman itinigil niya ang ginagawa at lumapit na sa mga ito. Pwede ko bang malaman kung ano yung pinag-uusapan niyo? Para kasing naririnig ko na may nawawala ulit. Sino pong nawawala? Si Luisa at si Juliet. 3 araw na raw nawawala. Yung mga anak nila Mang Doming at Mang Kanor. Grabe na talaga panahon ngayon Ang dami nang nawawalang kababaihan. Uno na rin ang asawa mo. Tugon sa kanya ni David, ang kanyang katrabaho. Oo nga eh. Sino kaya responsable sa pagkawala nila? Sana naman makabalik na sila ng ligtas. Sos, baka naman nakipagtanan lang eh. Hindi ba't may mga nobyo ang mga yon? Saad naman ni Jonas, isa rin sa mga katrabaho ni Nicolas. Narito na naman tayo sa mga haka-haka eh. Bakit naman nila gagawin yon? Alam naman nilang may pamilyang mag-aalala sa kanila. Turan niya sabay alis sa harapan ng mga ito at bumalik na lamang sa kanyang ginagawa. Bago siya umuwi, ay dinaanan muna niya ang anak niya na ibinili niya sa matandang kapitbahay at pagka-uwi nila'y naabutan niya roon ang matandang lalaki na dati niyang amo. Ano pong kailangan niyo? Kanina po ba kayo rito? Kaagad niyang tanong nang makita niya itong nakaupo sa upuan mula sa balkonahe. Tumayo naman ito at kaagad na lumapit sa kanya. Kulas, ipapaalaga ko sana sa iyo mga alaga kong kalabaw. Banging-ibang bansa na ako. Kinukuha na ako ng anak ko sa Amerika Wala naman ako mapag-iiwanan ng kalabaw ko.
Kaya sa'yo ko na ipagkakatiwala kung mamarapatin mo. Saad sa kanya ng matandang mayaman at humawak pa ito sa kanyang balikat. Tumango-tango naman siya at ngumiti bilang pagtugon sa kausap. Maraming salamat, Kulas. Kung sasakali man na hindi na ako makabalik pa dito sa Pilipinas, ikaw na ang bahala sa kanya, ha? Sa'yo na siya. Magagamit mo siya kung sakali man na magkaroon ka ng sarili mong bukid. Ano? Naku po, Mang Dominador, wala naman po akong sapat na pera upang makabili ng bukid eh. Aalagaan ko lamang po yung kalabaw mo dahil alam kong mahalaga sa iyo yon. Sige, salamat. Bukas ng hapon dadalhin ko rito. May pagtatalian ka naman sa kanya, hindi ba? Opo, Mang Dominador, meron naman. Doon po sa puno ng santol. Isa pa'y, marami naman din siya makakain doon. At kung wala ay, ikukuha ko. Marami namang damo dito. Tugon niya rito saka ito natawa sa huli. Matapos nilang mag-usap ay nagpaalam na ito sa kanya. Mas lalo namang naging emosyonal si Kulas pagsapit ng gabi. Para sa kanya ay nakakabingi ang labis na katahimikan sa gabi. Kung siya nga lang ay masusunod, ay ayaw na sana niyang gumabi pa dahil gabi-gabi siya nakikipaglaban sa kalungkutan. Kinabukasan nga ng hapon, ay dinala na nga ni Mang Dominador ang kalabaw. Kaagad naman itong pinuntahan ni Kulas. Labis ang pasasalamat sa kanya ng matanda at may tseke itong iniabot sa kanya. Nang makita niya ang halaga nito, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Naku po, hindi ko po matatanggap ito, Mang Dominador. Napakalaki pong halaga nito. Nang akma niya itong ibabalik sa matanda, ay hinawakan nito ang kanyang balikat. Tanggapin mo na ang pera na yan, Kulas. Maliit lang yan, kumpara sa pagsisilbi mo sa akin noon. Ibili mo ng bukid na maaari mong taniman ng palay. Basta't bahala ka na, ha? Pakialagaan na lang ang kalabaw ko. Mangiyak-ngayak namang tumango si Kulas at hindi na nga niya napigilan ang sariling mapayakap sa dating amo. Maraming salamat po, Mang Dominador. Pangako pong aalagaan ko ang kalabaw mo at sana po'y makabalik ka nang muli kayong magkita. Sana nga, Kulas. Oh, paano? Maiwan na kita, ha? Hiling ko na sana'y bumalik na si Angel nang muli kayong magkita at magkasama. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon dahil naranasan ko rin yan nang mamatay ang asawa ko. Laban lang, Kulas. Tuloy ang buhay. Hindi iisa ang araw. Opo, Mang Dominador. Hanggang ngayon po'y umaasa pa rin ako na sana'y makabalik si Angel. Nabalikan niya kami ng anak namin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naalala mo pa ba na ikaw ang nagsabi sa akin na hanggat buhay ay may pag-asa, na sa kabila ng kadiliman ay may sisilay na liwanag? Naalala ko po yan, Mang Dominador. Hindi ko akalain na babalik pala sa akin ang salitang yan na dati lang ay sinabi ko sa inyo na balang araw ay magkakasama-sama rin kayo ng mga anak mo. At ito na nga po, nangyari na. Nagpapatunay lang na makapangyarihan talaga ang salita at maging positibo palagi. Kapag kasi negatibo ang iniisip natin, makakaapekto yan maging sa kalusugan natin. Nang bigla itong nagpamulsa at may kung anong bagay ang dinukot mula sa bulsa nito, at nang ibukas nito ang palad ay nakita ni Kulas ang hawak nito. Kapirasong tela na kulay pula at mayroong laman mula sa loob nito. Kaagad itong tinanong ni Kulas kung ano ang bagay na yon. Pero ngumiti lamang sa kanya ang matanda at kinuha ang kamay niya at iniligay ang bagay na yon. Ano po ito, Mang Dominador? Ngipin yan ng kalabaw, Kulas. Sa'yo ko na lamang ipapamana dahil batid kong mas kailangan mo yan kaysa sa mga anak ko. Napakamot naman sa batok si Kulas
at napapangiti na lamang siya sapagkat hindi niya alam kung para saan ba ang nasabing ngipin ng kalabaw. Pero, aanin ko naman po ang ngipin ng kalabaw. Nagtataka niyang tanong habang nakatitig sa nakabukas niyang palad habang naroroon ang ngipin ng kalabaw. Isang anting-anting yan, Kulas. 1960 nang ipamana sa akin yan ng aking namayapang ama. Ayon sa kanya may alaga siya noong kalabaw at nang makita nga niya yan mula sa lupay, kinuha niya. Muntik pa niyang ikasawian dahil naging agresibo raw ang kalabaw niya at parang gusto niyang bawiin sa kanya. At alam mo bang, mula nang mapunta yan sa lolo ko, nagkaroon siya ng kakaibang lakas. Hindi lamang yun, dahil hindi na rin siya tinatablan ng mga patalim. Maging ang mga aswang ay nakakalabang na rin niya at napapaslang ng walang kahirap-hirap. Napahilamos naman sa mukha si Kulas dahil nalilito pa rin siya kung paano bang naging anting-anting ang isang pirasong ngipin lang naman ng kalabaw. Hindi ko pa maintindihan, Mang Dominador Totoo po ba ito? Ano kanyo? Anting-anting ang tawag dito? Tsaka aswang po? Totoo po ba yun? Hindi po ba't panakot lamang yun ng matatanda sa mga bata upang hindi maging pasaway? Umiling-iling lang naman ang matanda at inaya siya nito sa silid upang ituro ang orasyon na magsisilbing pagkain ng anting-anting para mas lalo itong maging makapangyarihan. Sumunod na lamang siya sa nais ng matandang mayaman, pero sa kanya ay wala namang mawawala kung susubukan niya. Matapos ituro sa kanya ang orasyon, ay muli siya nitong kinausap. Alam kong hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kakailanganin mo ito. Pero sinasabi ko sa iyo, Kulas, na mamamangha ka. Oras na malaman mo ang kakayahan at kapangyarihan ng anting-anting na yan. Hindi ko na ikukwento pa ang nakaraan ko patungkol sa anting-anting at baka abutin tayo ng siyam-siyam. Pero ito lamang ang mahigpit kong bilin sa iyo, Kulas. Wala ka sanang pagsasabihan kahit na sino na mayroon kang anting-anting. Manatili sana yung sikreto at gamitin mo lamang yan sa kabutihan, maging sa iba pang nangangailangan. Alam kong hindi mo ko lubos na nauunawaan sa ngayon at hindi ka naniniwala sa kakayahan niyan dahil para sa iyo ay simpleng ngipin lamang yan na nababalutan ng pulang tela. Halis na ako, Kulas. Ang mga bilin ko, huwag mong kakalimutan. Hanggang sa muli natin pagkikita. Mag-iingat po kayo. Don Dominador, hihintayin ko po ang pagbabalik mo dito sa Pilipinas. Hindi naman nasumagot pa ang matanda. Sa halip ay ngumiti na lamang ito sa kanya at itinaas ang kanang kamay. Pagsapit ng gabi, muling pinakatitigan ni Kulas ang pamana sa kanyang anting-anting. Tinatanong niya ang sarili kung totoo nga bang makapangyarihan ang bagay na yon. Naalala rin niya ang sinabi ng matanda na hindi siya tatablan pa ng patalim dahil doon. Kaya naman napatingin siya sa banggerahan kung saan naroon ang kutsilyo. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at tinungo ang balak kuhain. Pagkakuha nga niya ay sandali pa niyang pinag-isipan at huminga ng malalim habang paulit-ulit na sinasabi ang salitang bahala na. Nang akma sana niyang isusugat ang talim nito sa kanyang palad, ay bigla namang bumukas ang pinto, kung kaya't napalingon siya roon. Anong ginagawa mo, Kulas? Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Bakit mo naman wawakasan ang buhay mo? Hindi mo man lang ba naisip na may anak ka bang umaasa sa'yo? Paano na lang siya kapag nawala ka? Wala na nga siyang ina, wala pa siyang... Naputol ang sasabihin nito matapos niyang isupalpal sa bibig nito ang pandesal na binili pa niya kaninang umaga. Para kang babaeng manok na putak ng putak. Sa tingin mo ba talaga magpapakamatay ako? Sa pamamagitan lamang ng kutsilyo? Tsaka kung wawakasan ko naman ang buhay ko, di sana'y noon pa.
bakit ka nga may hawak na kutsilyo? Tsaka nakita ko na hihiwain mo na ang palad mo. E di kung hindi ako dumating, baka tumutulo na ngayon ang dugo mo sa sahig. Walang ganun, Miguel. Naghihiwa lang ako dapat ng ano. Hindi nga malaman ni Nicolas ang idadahilan niya, kaya binago na lamang niya ang usapan. Bakit ka nga pala naparito? Anong chismis na naman ang daladala mo? Chismis talaga, pre. Hindi ba pwedeng naparito ako para mangumusta? Tsaka wag mo ako itulad kay Aling Edna na araw-araw may nasasagap na chismis. Sinabi naman ni Nicolas na ayos lamang siya upang matapos na ang usapan nila. Sinabi rin niyang gusto niyang magpahinga dahil naalibadbaran siya sa kaingayan nito. Oh, siya! Sige, uuwi na ako. Kahit hindi mo man lang ako inayang magkape, matapos mo ako subukan ng makunat na pandesal. Natawa na lamang si Nicolas at sa bahay na lamang nila ito nagkape. Ngumuso naman ang kaibigan niya bago ito lumabas ng bahay. Hindi na nga niya itinuloy ang balak dahil nakaramdam na siya ng kaba matapos maudlot ang dapat na gagawin niya. Kinabukasan, pagkahatid niya sa anak niya, ay dumiretso na rin siyang pumasok sa trabaho. Labis ang pagtataka niya kung bakit hindi siya nakakaramdam ng pagod at ang lakas din ng kanyang pangangatawan. Kaya niyang bumuhat ng maraming hollow blocks, bagay na ipinagtataka ng mga katrabaho niya. Habang kumakain sila ng tanghalian, ay nilapitan siya ni David at tinanong kung ano ba ang nakain niya ngayong araw at himalang napakalakas at napakaliksi niya. Ha? Wala naman ako kinain . Sa totoo nga niyan, hindi pa ako nag-almusal pagpasok dito sa trabaho. Talaga lang ha? Hindi ka pa nag-almusal sa lagay na yan? Paano na lang kung nag-almusal ka pa? Baka kaya mo na buhatin ng 100 hollow blocks. Nagtatakang saad nito habang umiiling-iling. Nang biglang maalala ni Nicolas ang anting-anting na nasa bulsa niya, ngunit hindi naman niya ito pwedeng ilabas sapagkat makikita ito ni David. Mahigpit na kabilin-bilinan ni Don Dominador na huwag niya itong ipapaalam kahit na kanino. Malakas ang kutob niya na doon nagmumula ang kakaibang lakas niya na kaninang umaga pa niya nararamdaman. Oh, baka naman in love ka na ulit at yun na nagbibigay ng lakas ng pangangatawan mo. Sira! Hindi na ulit ako ma-in love, no? Mahal na mahal ko si Angel at kahit hindi ko siya kasama ngayon, hindi ako magmamahal ng iba. Taga mo yan sa bato. Oh, tatag ng loob papaano kung makakita ka ng ubod ng ganda at ubod ng sexy gaya na lamang ni Teresa? Yung bagong lipat sa paupahan? Naku, kahit yun pa mismo, hindi ako magkakagusto. Kaya tigilan mo na ako sa kakaganyan mo David. Tumayo naman si David at umalis na ito sa tabi niya. Kaya naman pasimple niyang inilabas sa bulsa niya ang anting-anting. Dumaan na muna siya sa palengke upang makabili ng bigas at ulam nila. Kakasweldo lang kasi niya. Bumili na rin siya ng mga biskwit at gatas ng anak niya. At habang naglalakad siya palabas ng palengke, ay may nabangga siya. Kaya mabilis siyang humingi ng tawad dito. Ngunit tinitigan siya nito ng masama na para bang napakalaki ng kasalanan niya rito. Gwapo ang lalaking nabangga niya at maganda ang pangangatawan. Muli siyang humingi ng pasensya rito at nagpatuloy na siya sa paglakad. Hanggang sa mapansin niyang parang sinusundan siya ng lalaki. Noong una hindi siya kinakabahan, ngunit nang masiguro niyang sinusundan talaga siya nito, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na harapin ito. Pare, sinusundan mo ba ako? Humingi naman na ako ng pasensya sa iyo Tinanong niya ito, ngunit hindi ito kumikibo. Nakatitig lamang ito sa kanya at kalaunay umiwas din ito ng tingin at nagmamadaling umalis mula sa kanyang harapan. Ang buong akala talaga niya ay mapapaaway siya ng dahil lamang doon. Huminga siya ng malalim at inalis sa isipan ang nangyari. Ngumiti siya ng tipid at nagpatuloy sa paglalakad. Maglalakad na lamang siya pauwi.
Nang marinig niya ang bulong-bulungan ng mga nagtumpok na mga kababaihan sa gilid ng kalsada, ang tanging naintindihan lamang niya ay may nawawala na naman daw na babae. Kaya naman huminto siya sa paghakbang at pumihit paharap sa mga ito. Mawalang galang na po. Ano pong sabi nyo? May nawawala na namang babae? Ay, oo. Sa kabilang barangay. Naku, puro magaganda at dalagang nawawala. Kaya nakakabahala talaga. Lalo na ako. May dalaga pa naman akong anak. Ako man din po'y nawalan ng asawa. Namalengke lang siya noon at hindi na nakabalik. Sana nga po'y mahanap na sila at makabalik ng ligtas. Sana nga. Pero parang ang labo na makabalik sila ng ligtas kung dinukot sila. At ang mas nakakatakot ay baka ginahasa pa sila. Naku, huwag naman po sana, Diyos ko. Tumango na lamang siya rito at nagpaalam na. Habang naglalakad nga siya, ipinapangako niya sa kanyang sarili na aalamin niya kung sino ang responsable sa pagdugot ng mga nawawalang kababaihan. Inalagaan ngang mabuti ni Kulas ang pinaalagaan sa kanyang kalabaw. Kung gaano nga ito pinakaiingatan ng matanda, ay ganun din niya itong pinakaiingatan. Ibinilin niya ito sa napagkakatiwalaan niyang kapitbahay tuwing pumapasok siya sa trabaho. Nag-aapura siyang maghiwa ng sibuyas dahil magigisa siya nang bigla na lamang aksidenteng dumaplis ang talim ng kutsilyo sa kanyang daliri. Kaagad niya itong tiningnan ngunit labis ang pagtataka niya nang makitang wala man lang itong sugat kahit maliit. Ramdam na ramdam niya ang talim ng kutsilyo, kaya paanong wala siyang natamong sugat. Sandali siyang napatulala at napangiti. Batid na niya ang dahilan kung bakit hindi siya nasugatan. Kinuha nga niya ang anting-anting mula sa kanyang bulsa at hinalikan ito. Salamat! Napatunayan ko ang totoo ka talaga. Salamat kay Don Dominador dahil sa akin kanya pinamana. Kaya kung sakali man na malaman ko kung sino dumukot sa mahal ko at sa mga dalagang nawawala, lintik lang ang walang ganti. Babawiin ko sa kanila si Angel. Saad niya at muling ibinalik sa bulsa ang hawak niya at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Dahil maaga pa naman, ay nagtungo muna siya sa kalabaw ng matandang mayaman. Maganda umaga sa'yo. Para ka rin palang tao. Alam mong iba na nag-aalaga sa'yo. Naging matamlay ka kasi mula nung iwan ka sa akin ni Don Dominador. Pero huwag kang mag-alala. Andito naman ako eh. Hindi kita bababayaan. Pagkasabi niya ng mga salitang yon, bigla na lamang lumapit sa kanya ang kalabaw na tila ba nagpapalambing ito sa kanya. Napangiti naman siya at inabutan niya ito ng damo na mabilis ngang kinain ng kalabaw. Kinagabihan, naabala sa mahimbing na pagkakatulog si Kulas. Napanaginipan kasi niya ang kinakasama. Humihingi ito ng tulong sa kanya. Habol hininga siyang bumalikwas ng bangon at narinig niyang nag-iingay ang kalabaw mula sa labas. Kaya naman, hinanap niya sa drawer ang flashlight at nagmamadaling lumabas ng kwarto upang tignan ng kalabaw. Nang mailawan niya ito, ay kitang-kita niya ang pagwawala nito at may nakita rin siyang napakalaking ibon na kaagad ding umalis nang mailawan niya ito. Teka, napakalaking ibon naman nun. Ano bang klaseng ibon yun? Tanong niya sa sarili, saka siya lumapit sa kalabaw upang pakalmahin ito. Kaagad din naman itong kumalma, kaya bumalik na siya sa loob ng bahay at muli niyang naalala ang napanaginipan niya. Butil-butil ang mga pawis na umaagos mula sa kanyang noo. Kahit malamig, ay pinagpapawisan siya dahil sa panaginip na yon. Nararamdaman kong buhay ka pa, Angel. Kaya't hahanapin kita. Susuyurin ko itong buong lugar na ito. Mahanap ka lamang. Napatingin nga siya sa orasan na nakasabit sa dingding. 3:00 na ng madaling araw. Kaya naman nagpainit na lamang siya ng tubig upang magkapagkape na. Hindi na rin kasi siya muling makakabalik sa pagtulog. Ilang linggo pa ang lumipas at mas lalo nang dumarami ang mga kadalagahang nawawala
Maging ang kalalakihan ay nawawala na rin. Iniisip ng iba na baka may sindikato sa likod ng mga pagkawala ng mga tao. Gustuhin mang hanapin yun ni Nicolas, ngunit hindi naman niya alam kung saan siya magsisimulang maghanap. Nang bigla na lamang may isang dalaga ang nakatakas at kaagad na nagsumbong sa mga pulis. Nang malaman yun ng mga kaanak ng mga nawawala, ay kaagad tumungo ang mga ito sa presinto. Maging si Nicolas nga ay nagtungo roon at nagbabaka sakaling malaman nito kung nasaan ang kanyang kinakasama, kung magkakasama ba sila. Ayon sa nakatakas, ay dinala raw siya sa isang liblib na lugar at wala ni isang kabahayan doon. Sinabi rin niyang sa mga pugad ng aswang siya dinala, na hindi naman pinapaniwalaan ng mga pulis. Sige nga, miss. Kung totoo yung sinasabi mo, may tuturo mo ba sa amin kung saan kayo dinala? Kung saan ang sinasabi mong pugad ng mga aswang? Pero, hindi naman totoo ang mga aswang eh. Kwentong bayan lamang yan. Ngunit umiling-iling lamang ang dalaga at ipinigpilitan nito na totoo talaga ang mga aswang. Ngunit hindi na niya matandaan pa. Sa dami ng mga dinaanan niya at ayaw na rin daw niyang alalahanin pa ang mga nangyari sa kanya roon. Napailing na lamang ang pulis at muli itong tinanong kung bakit pa ito nagpunta sa himpilan kung hindi rin pala nito sasabihin ang eksaktong lugar ng pinagdalhan nito. Yumuko na lamang ang dalaga at hindi na ito kumibo pa kahit napakaraming naghihintay ng kanyang sagot. Pero kung ang mga pulis ay hindi naniniwala naman si Nicolas. Kaya naman, nang may pagkakataon ay lumapit siya sa dalaga at tinanong ito. Una niyang tinanong kung anong itsura ng mga aswang na yun. Sabi nga ng dalaga ay gwapo at magaganda ang mga ito sa araw. Ngunit pagsapit ng gabi ay nagiging malalaking ibon ang mga ito. Bigla tuloy niyang naalala ang nakita niya ilang linggo na ang nakakalipas. Marami ba kayo ron? Nakakapag-usap-usap ba kayo? Anong pakay nila sa inyo? Sunod-sunod niyang tanong. Ngunit ewan lamang ang tanging tugon nito sa kanya, kung kaya't pinilit niya itong magsalita. Pero nang umiyak na ito ay tinigilan na niya at iniuwi na rin ng pamilya nito. Pero hindi nagsawa si Nicolas na punta-puntahan ng dalaga. Ito lang kasi ang tanging paraan upang matagpuan niya kung saan ba ang pugad ng mga aswang. Malakas din ang kutob niya na naroon ang kanyang kinakasama. Halos ayaw na talagang magsalita ng dalaga dahil iniisip ng karamihan na nababaliw lamang siya na walang katotohanan ang mga sinasabi niya. Kung kaya't mas pinili na lamang niyang manahimik. Ina, mapagkakatiwalaan mo ko. Parang awa mo na. Sabi mo na sa akin kung saan sila nagtatago. Kung saan nila kayo dinala. Upang mailigtas ko sila. Paano ka ba talagang nakatakas sa kanila? Ikaw lang ba ang nakatakas? Sunod-sunod na tanong ni Nicolas. Dahil lahat ng yan ay nais niyang malaman. Ganoon siya kadesperado na magtungo roon. Kuya, sinamantala ko ang pagtakas habang abala sila sa iba pang mga bihag. Ang dami namin doon, Kuya Kulas. Walang araw at gabi na hindi kami umiiyak. Nagmamakaawa sa kanila na pakawalan na nila kami. Pero wala silang awa. Hindi ko matandaan kung saan ako nagsusuot doon. Basta nasa isip ko lamang, Noy, kung paano ko makakalayo roon. Kung paano ko makakatakas sa kanila. Ina, kilala mo ba yung mga katulad mo ring mga bihag? Hindi, Kuya Kulas. Iba-iba kami ng kulungan. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko lang tapusin na ng buhay ko dahil nandidiri na ako sa sarili ko. Nangahalay sila at ang dahilan nila ay para mas dumami ang mga lahi nila. Nakakatakot. Ayoko na talaga maalala yun. Pero hindi kami iwasan. Isang bangungot yun sa buhay ko. Saka ito umiyak ng umiyak.
Awang-awa naman si Kulas kung kaya't niyakap niya ito at pinakalma. Ang isa pang sinabi sa kanya ni Ina ay may nadaanan siyang ilog at kakahuyan bago siya nakakita ng sasakyan at doon na nga siya tuluyang nakatakas. Hahanapin ko ang lugar na yun, Ina. Basta protektahan mo ang sarili mo. Mas mabuti na ngang huwag ka nang lumabas ng bahay. Ipinapangako ko sa iyo na sa sandaling matagpuan ko ang lugar ng mga aswang, ililigtas ko ang mga kababaryo natin at lahat ng mga bihag nila. Wala akong ititira ni isa sa lahi ng mga aswang na yan. Ngunit anong laban mo sa kanila, kuya? Malalakas sila, lalo na kapag gabi. Hindi mo sila kakayanin at natitiyak kong mapapahama ka lang din doon, Kuya Kulas. Magtiwala ka lang sa akin, Ina. Tugon niya na tinanguan naman ng dalaga bilang pagsang-ayon. Lahat nga ng kakahuyan ay pinuntahan ni Kulas, makita lamang ang pugad ng mga aswang. Ngunit bigo siyang makita ito. Ngunit gayon pa man ay hindi siya nawawalan ng pag-asa. Alam niyang matatagpuan niya rin ito. Sa hindi inaasahan ay may nakita siyang babae mula sa kakahuyan. Humihingi ito ng tulong at patungo ito sa direksyon niya. Kaya nag-apura siyang salubungin ito. Kaagad niya itong tinanong kung anong nangyari. Ngunit dahil sa hingal ay hindi ito makapagsalita ng maayos at maya-maya nga lang ay may lumundag mula sa kanilang harapan kaya't nabitawan niya ang babae. Kapag siniswerte ka nga naman at talagang dalawa na kayo ngayon, akala mo talaga ay makakatakas ka sa akin, babae? Totoo nga talaga ang aswang. Kayo pala talaga nang bibiktima ng mga tao. Palayaan niyo sila. Hindi kayo magtatagumpay sa mga plano ninyo magparami pa ng lahi. Dahil ngayon din ay tatapusin ko na ang kahibangan ninyo. At sino ka naman? Isang tao na wala namang kakayahang makipaglaban sa akin. Manahimik ka! Dahil maging ikaw ay dadalhin namin sa aming tahanan. Kung yun ay kaya mo, bakit di mo ako subukan, aswang? Katapusan niyo ng lahat. Sigaw niya na muli lamang tinawanan ng lalaking aswang at kaagad itong umatake sa kanya. Ngunit nanlaki ang mga mata nito nang mabilis itong mahawakan ni Kulas sa magkabilang braso at tinalikod niya ito sa kanya. Nais man nito magpalit ng anyo, ngunit hindi nito magawa dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. Huwag ka nang manlaban pa dahil hindi mo ko kakayanin, aswang ka. Ang marapat mo na lamang gawin ay dalhin mo ako sa inyong pugad upang mailigtas ko na ang mga taong binihag ninyo. Pero kahit nahihirapan na ito, ay pinilit pa rin tumawa at sinabing hinding-hindi niya ipagkakanulo ang mga kasamahan. Tumakas ka na! Ako nang bahala sa aswang nito at kapag hindi ito nagsalita, bubudburan ko ito ng maraming asin hanggang sa unti-unting bawian ng buhay. Nagpasalamat naman ang babae bago ito muling tumakbo palayo upang makatakas. Oo na! Oo na! Sasabihin ko na! Pakawalan mo lang ako! Hindi pa ako nasisiraan ng bait para gawin ko yung sinasabi mo. Maglalakad tayo at ituturo mo ang daan papunta sa pugad ninyo. Ano bang meron sa'yo? Bakit ang lakas mo? Kapag sinabi ko, edi katapusan na ng buhay mo. Kaya manahimik ka. Huwag ka nang matanong. Isang oras nga rin silang naglalakad at sa wakas ay nakarating na rin sila. Iilan lamang ang mga aswang na naroon at ang iba ay bumaba sa bayan upang makapangbiktima pa. Nagulat ang aswang nang makita nila ang mga ito, lalo na nang makitang hawak-hawak niya ang kauri ng mga ito. Humingi pa ng tulong ang lalaking aswang na hawak niya, ngunit sinabi niya na kung sino man ang tutulong ay siyang unang mamamatay. Kung kaya't walang sino man ang nangahas na lumapit sa kanila. Pakawalan ninyo ang lahat ng bihag ninyo at pakakawalan ko siya. Pero kapag hindi nyo ginawa, pasensyahan tayo. Utos niya sa mga ito at narinig nga niyang nag-iyakan ang mga taong bihag ng mga aswang.
Umaasa siyang isa sa mga bihag si Angel. Sabik na siyang makita at mayakap ito. Sundin niyo na lamang siya! Ayoko pang mamatay! Bilisan niyo! Sumunod nga ang mga aswang at isa-isang pinakawalan ang mga bihag. Pinalapit niya ito sa kanya lahat ng mga pinakawalan. 4 na ang napapakawalan ngunit wala pa rin si Angel. Hanggang sa matanaw na rin niya ito. Mabilis na nagunahan ang mga luha niya sa pagpatak. Mabilis din siyang nakita nito kung kaya't maging ito ay napaluha at mabilis na lumapit sa kanya. Sabi ko na nga ba't buhay ka pa, mahal? Ligtas ka na ngayon. Ligtas na kayong lahat. Makikita at makakasama mo na ulit ang anak natin. Pero mamaya na kita yayakapin, ha? Hindi pa napapalaya ang lahat eh. Nang mapalaya nga ang lahat ng bihag, ay hindi niya tinupad ang usapan na pakakawalan din niya ang aswang na hawak-hawak. Sa halip ay pinaslang niya ito kung kaya't nagkagulo at nagalit ang mga aswang at balak gantihan ang mga pinalayang bihag. Ngunit hindi siya pumayag na isa man sa mga ito ay masaktan. Lahat sila ay nagulat maging siya man nang mapaslang niya ang lahat ng aswang na naroroon. Saka sila tumakas lahat. Matagumpay nga niyang naitakas ang lahat at nang alam na nilang nakakalayo na sila, ay nagpahinga na muna sila. Isa pa'y pagod na rin sila. Mabuti na lamang at may ilog. Hindi kalayuan sa pinagpapahingahan nila. Kaagad nilang tinungo yun at hindi sila nagdalawang isip pa na uminom upang kahit papaano'y may pamatid uhaw sila. Labis ang pasasalamat ng mga ito dahil sa wakas ay nakaligtas na rin sila sa kamay ng mga aswang na dumakip at nagpahirap sa kanila. Masayang-masaya naman si Kulas dahil makakasama na niyang muli ang asawa niya na ilang buwan din niyang hinintay. At nang tuluyan na nga silang nakatakas ay isa-isa nang umuwi ang mga ito sa kani-kanilang pamilya na labis din ang pasasalamat sa kanya. Kaya hindi ako nawalan ng pag-asa eh. Dahil alam ko muli tayo magkakasama. Mabuti na lamang at hindi nila kayo pinatay. Hindi naman, mahal. Kaya lang, patawarin mo ko, mahal. Kasi... Hindi nga nito maituloy ang gustong sabihin, ngunit naiintindihan na niya ito. Batid na niya kung ano ang ginagawa ng mga mapagsamantalang mga aswang. Bago pa man ito tuluyang umiyak, ay niyakap na niya ito ng mahigpit. Alam ko kung anong ginagawa sa inyo ng mga lalaking aswang na yon. Pero, naipaghiganti ko na kayong lahat. At ang importante ngayon ay magkakasama na tayo ulit. Ikaw, ako at ang ating anak. Mabuti na lamang at nakatakas si ina. At dahil sa kanya ay nagkaroon ako ng ideya kung saan ba dapat ako mag-umpisang maghanap. Pero, paano mo pala nakayanang paslangin ng mga aswang? Napakaliksi mo kanina. Para kang superhero na makapangyarihan. Paano mo nagawa yun, mahal ko? Ngunit imbis na sagutin niya ang tanong nito sa kanya, ay hinarikan na lamang niya ito sa mga labi. Maya-maya nga lang, ay may umistorbo sa kanilang ginagawa dahil ang mga kapitbahay at kabaryo nila ay nagpuntahan at masaya sa muling pagbabalik ni Angel maging ng iba pang mga naging bihag. Nagtataka rin ang mga ito kung paanong nakayanang tapusin ni Kulas ang mga aswang. Ngunit minabuti na lamang nilang hindi na magtanong pa. Nang makita nga ni Angel ang kanilang anak, ay hindi na niya napigilan ang sariling mapaluha. Kaagad niya itong nilapitan at mahigpit na niyakap. Maging ang mga taong naroroon ay hindi rin napigilang mapaluha. Napatunayan na rin na totoo nga ang aswang at hindi ito kwento-kwento lamang. Nang hingi rin ng tawad kay ina ang mga taong nanghusga rito, maging ang mga pulis na hindi naniniwala. Dahil sa dami ng nailigtas ni Kulas, lahat ng yon ay tumanaw ng napakalaking utang na loob sa kanya. Madalas magpunta ang mga ito sa kanila at bilang pasasalamat ay nagdadala ang mga ito ng mga gulay at prutas at hindi naman niya yon tinatanggihan.
Nagpapasalamat din siya sa lahat na nagbibigay sa kanya at masaya ang kanyang kalooban na nailigtas niya ang mga ito. Kauna-unahan na nga ang kanyang mahal. Ngunit sa kabila ng kasiyahan na nararamdaman ay napawi itong bigla matapos niyang mabalitaan na wala na si Don Dominador, ang matandang mayaman na nagpamana sa kanya ng anting-anting. Hindi naman niya ito magawang puntahan dahil nasa ibang bansa ito, kaya wala siyang magawa kundi ang umiyak at malungkot na lamang sa biglaang pagkawala ng itinuturing na niyang ama. Nagtungo naman siya sa puno ng santol kung saan nakatali ang kalabaw na ipinaalaga sa kanya. Mukhang nararamdaman din ng kalabaw na wala na ang amo nito dahil naging matamlay ito at lagi na lamang nakahiga. Ako man ay nalulungkot dahil wala na si Don Dominador. Pero wala na tayong magagawa eh. Iniwan na niya tayo. Kung kailan natupad na ang pangarap niyang makasamang muli ang kanyang mga anak, ay saka naman siya nawala. At dahil wala na siya, ako na ang bago mong amo. Pero huwag kang mag-alala dahil tutuparin ko ang pangako ko sa kanya. Maging sayo, naalagaan kita. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi ko may liligtas ang pinakamamahal ko. Makalipas ang isang buwan, ay nakahanap na nga rin si Kulas ng bukid na kanyang bibilhin. Kaagad niya itong binayaran gamit ang perang ibinigay sa kanya ng matanda. Tutuparin niya ang pangarap nito sa kanya na magkaroon siya ng bukid at ang kalabaw na yon ang magiging katuwang niya. 2 ektaryang bukid lamang ang nabili niya. Ngunit napakalawak ng ngiti sa mga labi niya habang pinagmamasdan nila ang kabuuan ng bukid na yon. Inakbayan niya ang kanyang kinakasama at nakangiting iniharap niya ito sa kanya. Ito na ang simula, mahal. Balang araw ay makakaahon din tayo sa kahirapan. Dumaan man tayo sa matinding pagsubok. Nagkalayo man tayo ng ilang buwan. Pero may magandang kapalit ang lahat. At mas lalo nating minahal at pinahalagahan ng bawat isa. Na bawat segundo na magkasama tayo ay mahalaga. Mahal na mahal kita. Nakangiti niyang sabi at walang kaabog-abog na itinukod niya ang isang tuhod sa lupa habang nakaangat ng bahagya ang kamay niya na may hawak na singsing. Mahal ko, alam kong ginawa ko na sa iyo dati to. Pero nais kong ulitin ngayon. Mahal, isang tanong lamang. Handa ka na bang pakasalan ako? Oo naman, mahal. Oo. Oo. At kahit paulit-ulit mo kung tanongin yon, yun pa rin ang sasagot ko sa iyo. Mahal na mahal kita, Nicolas Aguilar. At tuluyan na ngang umagos sa mukha nito ang mga luha na kanina pa pinipigilang pumatak. Nang isuot na niya ang singsing sa daliri nito, ay kaagad naman niya itong hinalikan sa noo at niyakap ng mahigpit at paulit-ulit niyang sinasabi na mahal niya ito. Nagpatulong rin siya kay Miguel na magsaka sa kanyang bukid. Hindi kasi niya alam kung ano ba ang mga dapat gawin dahil wala naman siyang alam pagdating sa pagsasaka. Mabuti na lamang at laging nariyan ang kaibigan niya upang tumulong at turuan siya. Alam mo, Kulas, parang kailan lang nung lagi kitang nakikitang malungkot. Pero ngayon, sobrang saya mo na Napakaliwalas na ng mukha mo. Iba talaga kapag natagpuan mo na makakasama mo habang buhay. Tapos, may bukling ka na ngayon. Napakalaki nang naitulong sa buhay mo ni Don Dominador, no? Nako, sobrang laki talaga at hindi ko siya makakalimutan. Dahil sa kanya, nailigtas ko ang asawa at... Ha? Anong sabi mo? Ano naman kinalaman ni Don Dominador sa pagkakaligtas mo kay Angel at sa iba pang mga binihag ng mga aswang? Wala. Huwag mo na nga pansinin ang sinabi ko. Nako, hindi kita titigilan hanggat di mo sa akin sinasabi. O ano ang kinalaman niya sa pagkakaligtas mo sa mga tao? Pagpapalakas lang ng loob. Sinabi kasi niya na huwag ako mawalan ng pag-asa
at manatiling positibo ang pananaw na balang araw magiging maayos din ang lahat. At eto na nga. Tumango-tango na lamang ito sa mga sinabi niya. Totoo rin naman na sinabi yun ng matanda sa kanya, pero ang pinakamalaki na itulong ng matandang mayaman ay ang pagpapamana sa kanya ng anting-anting na siyang nagamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang nang walang kahirap-hirap. Alam mo, magpasa hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako kung paano mo natalo ang kampon ng kasamaan. Paano nga ba? Paano mo napaslang ang mga yun nang mag-isa ka lamang? Sabi nga ng mga taong nakasaksi sa nangyari, para kang superhero ng makapangyarihan. Paano? Saan nagsimula ang kapangyarihan mo? Baka naman isa ka ring aswang. Ha? Saka ito natawa sa sariling nasabi. Uy, puro kakalokohan. Kung aswang ako, patagal na sana kitang kinain. Halika na! Tapusin na natin itong pag-aayos ng punlaan. Uy, Kulas, hindi mo sinasagot ang tanong ko Kaya lalong lumakas ang kutob ko na mayroon ka talagang malaking sikreto. At kapag handa ka nang sabihin sa akin yan alam mo namang narito lamang ako upang makinig. Kaibigan mo ako, di ba? Wala, Miguel. Marahil ay sa kagustuhan ko lang maipagiganti ang mga taong ikinulong nila at pinahirapan. Lalong-lalo na nandun ang mahal na mahal ko. Kaya siguro parang lumabas na may kapangyarihan ako. Kaya walang kahirap-hirap ko silang tinalo. Okay, sige na nga. Sa ngayon paniniwalaan kita sa binibenta mo. Pero hindi talaga ako binsido sa sagot mo Pantakin mo, mga aswang yun Tapos ikaw, tao lang. Nakaya mong tapusin ang mga buhay nila na mag-isa lang. Kahit sino, magtataka. Nginitian na lamang niya ito at wala na siyang balak na magsalita pa. Kahit matalik niya itong kaibigan, ay sinusunod lamang niya ang maigpit na bilin ng namayapang matanda. Kinagabihan, habang nagkakape sila sa balkonahe, habang pinagmamasdan ng kalabaw, ay nakarinig siya ng huni ng ibon at ang malakas na paghampas ng pakpak nito. Batid niyang hindi yun basta ibon lamang. Malakas ang kutob niyang aswang yun. Baka isa yun sa mga natirang aswang. Kaya naman pumasok muna siya sa loob upang sabihin kay Angel na huwag lalabas ng kwarto. Pero bakit? Ano ba talaga nangyayari, mahal ko? Basta, sundin mo lamang ang sinasabi ko, mahal. Mamaya ko napapaliwanag sa'yo. Ang anak natin, ha? Tumango na lamang ito sa kanya at lumabas na siyang muli. Kung sino ka man, kung aswang ka nga, harapin mo ako at magtuos tayong dalawa. Akala mo ba'y natatakot ako sa'yo? Hindi! Ngunit wala na siyang narinig pa. Maging ang huni man ay wala na. Minamanmanan niyo kami Akala niyo talaga papayag pa ako makuha niyo sa akin ang mapapangasawa ko? Hindi na! Dahil tuluyan na kayo mauubos sa akin kapag ginawa niyo pa ulit yun! Sigaw nga niyang muli. Pero wala na talagang ingay. Mukhang umalis na ito nung pumasok siya sa loob ng bahay. Pagbalik niya sa kanilang kwarto ay kaagad niyang niyakap si Angel, maging ang kanilang anak. Sinabi niyang hindi na niya pababayaan na muli itong mawala sa piling niya. Tinanong naman siya ni Angel kung ano ba talaga ang nangyayari. May narinig kasi akong huni ng ibon at narinig ko rin yung pakpak niya. Alam kong hindi yun pangkaraniwang ibon. Malamang natuntun na tayo ng kasamahan ng mga nakalaban kong mga aswang. Natakot naman si Angel dahil sa sinabi niyang yun. Kaagad itong kumapit sa braso niya. Pero huwag kang mag-alala, mahal, dahil hindi na ako papayag na muli ka nilang makuha sa akin. Sa kanya ito niyakap muli at natulog na nga si Angel at ang kanyang anak. Samantalang siya ay hindi makatulog. Nag-aalala siya na baka sa kahimbingan ng tulog niya ay mapasok sila ng mga aswang. Kaya kahit inaantok na, ay pilit niya pa rin itong nilalabanan. Nagtungo na lamang siya sa kusina upang magtimpla ng kape, nang sa gayon ay malabanan niya ang antok. Tuluyan na ngang naging tahimik ang baryo Mapalad. Wala nang kababaihan at karalakihan ang nauulat na nawawala. Naging payapa na ang kanilang pamumuhay
at wala ng pangamba para sa kanilang kaligtasan. Maraming nagmamahal kay Kulas, lalo na ang mga natulungan niyang nakaligtas. Lahat ng ito ay dumalo sa kanilang pag-iisang dibdib ni Angel. Kanya-kanya sila ng regalo. Masaya silang lahat para sa bagong kasal. Tol! Hinay-hinay lang sa honeymoon ha. Baka mga tuhod mo hindi pa matatag. Pagbibiro ni Miguel sa kanya habang kumakain sila sa piging. Puro ka talaga kalokohan. Kung hindi matatag ang mga tuhod ko, di sana wala pa kaming panganay ni Angel. Hoy, kaysa naman ako pinagdidiskitahan mo, humanap ka na lang ng babaeng makakasama mo habang buhay. Para naman maging masaya na yung buhay mo. Wala pa nga nagkakamali sa gwapong katulad ko eh. Mga mahihinang nila lang. Marahil, pang-aswang lang ako. Saka ito tumawa ng malakas, pero mabilis din itong tinakpan nang makita niyang nakatingin sa kanya si Ina. Nako, mukhang alam ko na kung sino makakasama mo habang buhay ah. At sino naman? Tanong nito sa kanya. At saka pasimple naman siyang inginuso si Ina na tinawanan lang ni Miguel. Naging masaya at payapa nga ang pagsasama nila bilang mag-asawa ni Angel. At ngayon nga'y nagdadalang tao na ito sa pangalawa nilang anak. Mas lalong nagpursigi sa buhay si Kulas dahil magiging dalawa na ang kanilang anak. Wakas.